Hi guys! So welcome back sa aking channel. So ngayon ang pag-uusapan natin is kung ano bang mas maganda, yung walk-in or direct hired. So pag sinabi nating walk-in, yun yung pupunta ka sa mismong office nila. And pag direct naman is doon ka lang sa online mag-a-apply. So based on my experience, dalawa naman silang maganda. Maganda ang direct hire and maganda din naman yung walk-in. So kung malapit ka sa office, ganon, pag dyan ka lang sa Manila, ganon, maganda sigurong mag-walk-in ka. Pero sa tulad ko na medyo malayo din sa province nakatira, mas maganda siguro na mag-direct hire na lang. Dahil na-try ko din pong mag-walk-in. So, nag-walk-in ako. Lang babanggitin yung agency na yon, pero maganda din siya kasi no processing fee and placement fee siya. Pero yun lang, medyo matagal ka bago makakuha ng employer. So, nag-apply siguro ako doon mga October. Yun nga lang, kapag ka walk-in ka is kapag ka nakapasa ka na sa broker's interview is mag-medical ka na. So yun din yung isang siguro pinagsisihan dahil nagkagastos din ako doon and wala din akong nakuhang employer doon. So yun guys, so yung ginawa ko doon is pumunta ako, nag-report sa agency, orientation, ganon. And then after that, nung mag-medical na ako, then nung naging fit to work na yung medical ko, nag-start na akong mag-video and picture. And then yun, naghintay ako ng 1 week. Meron ding tumawag sa akin pero isang beses lang. And saglitan lang din yon. Parang 2 question lang ata yung natanong sa akin. Then tapos na. And then yun, naghintay ako ng matagal. Then nag-message din ako sa Hong Kong agency nila, naka-tie up nila sa agency. Wala na silang response. Kaya pinabayaan ko na lang. And then itong mga October siguro. Itong October, di ko alam, September ata ako nag-apply doon sa doon. Then 1 month na ako naghihintay, wala pa rin. Kaya nag-try akong mag-apply sa ibang agency, pero direct na. Dahil mahirap kasi kung pabalik-balik ka, mahal din yung pamasahe. Kaya yung ginawa ko is nag-apply ako through online. So meron din akong mga pinagpasahan. So, bale, total siguro ng nagpasahan ko is 11 na tao yung pinagpasahan ko. Yung pinagpasahan ko sa online is si Ma'am Magenta. So, vlogger din siya. So, nagpasa ako sa kanya, and kapag nagpasa ka sa kanya, meron siyang 3 agency na alam. So, yon, ibibigay niya sa'yo yung link kung saan ka mag-a-apply. And then, 3 sa kanya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, may 9 akong pinagpasahan. May pinagpasahan din ako. Kaso, nakapasa ako sa screening nila, pero pinapa-attend nila ako doon sa Manila for broker's interview. So hindi na ako pumunta doon. And then next is may pinag-applyan din akong direct hired. Kaso nga lang, bago kanila i-assist is kailangan munang meron kang NC2. So wala pa kasi akong NC2 that time, kaya di ako nakapag-apply. So yung total na napag-applyan ko ng direct hire is 11. And then, merong isang agency na tumawag sa akin. And doon din ako nakakuha ng aking employer. So, kung tatanungin nyo sa akin kung ano bang mas maganda, direct hired or walk-in, pero sa akin, based on my experience, mas maganda yung direct hired na lang. Kasi, bago ka gumastos is meron ka ng amo. And yun, mas maganda talagang direct hired
Kasi bago ka mag-report sa ka-tie up nilang agency, kailangan may amo ka na. And yun, nung nakapunta na ako, nung may amo na ako, nag-start na kaming mag-sign. Then pumunta na ako sa, pinag-report ako ng November 11. And then pinag-report ako ng 11, 12 medical ko na. And then 13 pidos ko na. 14, 15, 16 is my OWA. And then 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 is my TESDA training. 21, 22, and 23, 24 is my TESDA assessment. So ganon kabilis yung process ng aking pag-a-apply. So yun guys, so ngayon is hinihintay ko na lang po yung visa ko. So yun lang guys, so sana nakatulong, and thank you po sa pag-support sa aking vlog, and sana po pakiclick na din po yung subscribe button and yung like. So yun lang guys, thank you for watching.